Kumalat po kamakailan ang mga ulat na di umano'y may data leak si GCash at ibinebenta ang impormasyon ng mga users sa dark web. Ngunit agad itong pinabuluanan ng kumpanya. Ayon po sa kanila, walang anumang ebidensya ng data breach sa kanilang system at nananatili pong ligtas ang mga account at pondo ng mga users. Mabilis po silang kumilos upang ipaliwanag sa publiko na kontrolado po nila ang sitwasyon at walang dapat ikabahala. Ang ganito pong issue ay maaring magdulot ng panic sa mga e-wallet users at investors. Ngunit dahil mabilis po ang tugon ng GCash, nakatulong ito para maiwasan ang pagbaba ng tiwala ng publiko sa digital finance sector. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano po ba ang napatunayan ng GCash sa kanilang investigasyon? Ayan, ang sabi po rito ay in an advisory, GCash confirmed that it is aware of an online post alleging that user information is available for sale but clarified that its cybersecurity experts found no match between the alleged dataset and GCash system records. Ayan, ayon po sa opisyal na advisory ng GCash, alam nila ang kumakalat na post na nagsasabing ibinebenta ang data ng mga users. Pero matapos po ang mabilis na investigasyon ng kanilang cybersecurity team, napag-alaman po nila na walang tugma sa pagitan ng di umano'y leak data at ng aktual na records ng GCash. Marami rin daw sa mga entry ay invalid o hindi kabilang sa kanilang mga users. Sa market impact, dahil po sa malinaw na resulta ng investigasyon, nabawasan ang pangamba ng mga investors at users na posibleng makaapekto po sa operasyon ng kumpanya. Ngayon ay kanino raw galing ang kumakalat na data? Ang sabi po rito tungkol dyan ay the e-wallet emphasized that these findings strongly indicate that the data being circulated did not originate from its platform, adding that it is working closely with the Bangko Sentral ng Pilipinas, the National Privacy Commission or NPC, and the Cybercrime Investigation and Coordinating Center to monitor the situation and ensure its system remain protected. Paliwanag po natin yan. Ang ipinaliwanag po ng GCash na malaki ang posibilidad na hindi talaga sa kanila nagmula ang mga data na kumakalat online. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas, National Privacy Commission at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para po masiguro na nananatiling protektado ang kanilang sistema. Ipinangako po nila na patuloy po nilang pahihigpitan ang kanilang security at pananatilihin ang tiwala ng milyong-milyong Pilipino. Ang market impact po dito ay ang aktibong pakikipagtulungan ng GCash sa mga regulatory agencies ay nagpapakita ng transparency na mahalaga para mapanatili ang kumpiyansa ng mga users at investors. Ano naman po ang aksyon ng National Privacy Commission? Sabi po rito ay the NPC confirmed that it has launched an investigation into the alleged data leak involving G Exchange Incorporated, the operator of GCash. Ayan, kinumpirma daw po ng National Privacy Commission na nagsimula na sila ng investigasyon tungkol sa umano'y data leak na kinasasangkutan ng G Exchange Incorporated, ang operator po ng GCash. Naglabas po sila ng notice to explain at itinakda ang isang clarificatory conference upang malaman ang lahat ng detalye. Sa ngayon, wala pa po silang natatanggap na opisyal na data breach report mula sa GCash. Ang market impact po dito ay ang hakbang ng NPC ay nagbibigay ng katiyakan na may proper oversight sa ganitong issue na maaari pong magpalakas ng regulasyon sa digital payment industry. Ano raw ang nilalaman ng post sa dark web? Sabi po rito ay according to NPC's October 27, 2025 press statement, the post allegedly made
by a threat. Yan, threat actor under the alias Oversleep8351 claimed to offer merchant and basic user data, including account numbers, link bank, and virtual card accounts, and know your customer records or KYC, containing names, addresses, and valid Philippine IDs. Yan. Ayon po sa NPC, isang user daw na may alias na Oversleep8351 ang di umano'y nag-post sa dark web at nag-aalok ng mga GCash user data tulad po ng account numbers, KYC information, bank accounts at ID details. Kung totoo man ito, delikado dahil maaari itong magamit sa phishing at iba pang cybercrime. Ngunit dahil hindi pa kumpirmado ang pinagmulan, nananatili po itong aligasyon. Sa market impact, ang ganito pong usapin ay nagdudulot ng takot sa mga users at pwede pong magpabagal sa adoption ng e-wallets kung hindi po agad mariresolba. Ano naman po ang payo ng NPC sa mga GCash users? Yan, sabi po rito ay the NPC din urge the public to exercise vigilance, monitor the accounts, update their mobile personal identification numbers or MPINs and passwords, and remain alert to phishing attempts while the investigation is ongoing. Yan, pinayuhan po ng NPC ang lahat ng mga GCash users na maging alerto. Dapat daw regular na i-update ang kanilang MPIN at saka password at iwasan pong mag-click ng mga kahina-hinalang links. Binigyang diin din ng ahensya na habang nagpapatuloy po ang investigasyon, dapat mag-ingat ang lahat at huwag pong agad maniwala sa mga kumakalat na post online tungkol sa data breach. Ang market impact po nito ay ang ganitong awareness campaign ay nakatutulong upang maiwasan ang panic selling ng mga investors at mapanatili po ang tiwala sa fintech ecosystem. Ngayon ay totoo bang ibinebenta ang data sa dark web? Sabi po rito ay according to a report made on October 25, a large cache of data allegedly belonging to G Exchange Incorporated reportedly been listed for sale on a dark web forum. Yan, may lumabas daw po na ulat noong October 25 na sinasabing may malaking dataset ng GCash users na binibenta sa dark web. Ayon po sa listing, naglalaman ito ng impormasyon mula sa taong 2019 hanggang October 2025. At tinatayang may 7 hanggang 8 million user records. Pero ayon pa sa mga eksperto, hindi pa rin kumpirmado kung totoo ang authenticity ng data na ito. Sa market impact, kapag mapatunayan po itong peke, maaari pang tumaas ang tiwala ng publiko kay GCash at maibalik po ang positive sentiment sa fintech market. Yan. Ngayon ay magkano raw ang presyo ng mga ibinebentang data? Ayan. At ang sabi po rito tungkol dyan ay the data is reportedly being offered in bundles of $700 for 20,000 entries. $500 per bundle for purchases of 200,000 entries. $25,000 for the entire database. All payments are said to be accepted only in Monero or XMR, a cryptocurrency known for its privacy-focused features. Paliwanag po natin, ayon po sa ulat, ibinebenta raw ang data sa halagang $700 para sa 20,000 na entries, $500 naman sa bawat bundle kung maramihan, at $25,000 para sa buong database. Tanging cryptocurrency na Monero ang tinatanggap bilang bayad dahil ito po ang kilala sa pagiging private at hindi po madaling matrace. Ginagamit po ng mga hackers ang ganitong sistema upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan or ang kanilang identity. Ang market impact po dito ay ang paggamit ng Monero ay nagpapakita na may posibilidad na ito ay gawa-gawa lamang ng mga cyber scammers na gustong kumita sa takot ng publiko. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung susuriin po natin ang lahat ng pangyayari, makikita po natin
na mabilis ang naging aksyon ng GCash para linawin ang isyu. Sa tulong po ng NPC at BSP, maipapakita na seryoso po ang bansa sa pagprotekta ng data privacy ng mga mamamayan. Para po sa atin bilang mga traders at investors, malagang maging mapanuri at wag pong basta magpadala sa mga viral na post. Ang pinakamahalaga po ngayon ay patuloy po tayong mag-ingat sa ating digital accounts. Palitan po natin ang ating mga password ng regular at iwasan ang pagbibigay ng personal na impormasyon online. Sa ganito pong paraan, kahit anong issue pa ang lumabas, mananatili pong ligtas ang ating pondo at pagkakakilanlan or identity. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.